Teka, namatay ba? Nasa ospital siya ngayon. Walang malay. Anong gagawin ko? Sandali, may nakakita ba sa inyo? Si Tyrone. Ako, baka mamaya siya pa yung maglaglag sa'yo. Ayoko makulong. Please, tulungan mo ako, please. Natatakot ako. Huwag ka matakot, ha? Iisipan natin ang paraan to, ha? Hindi ka makukulong. Hindi ka makukulong, ha? Thank you. Rosel, sumabay ka na sa amin. At baka pagalitan ako ni Madam Masinte. Hindi na, Chris. Baka mamaya mamatay pa sa selos yung insecure mong asawa. Hoy! Hindi ako insecure. Wala lang talaga akong tiwala sa'yo. Chris, hindi na bale, salamat na lang. Kasi baka mamaya, kung sumakay pa ako sa inyo, ihulog ako ng asawa mo dyan sa highway. Buti naman alam mong gagawin ko yun. Pwede ba? Tama na? Sige Rosel ha. Mag-ingat ka na lang. Rosel, saan ka na sumakay? Hindi na. Baka mamaya isumbot pa sa akin ni Bia yan. Hindi naman niya malalaman. Basta malayo ang highway dito. Hihirapan pa maglakad. Para naman tayong hindi naging magkaibigan. Dito na. Namiss din naman kita. Para naman magkasama tayo. Alam mo kung di lang malayo yung sakayan dito, hindi ako sasakay dyan. Lalo pat ngayon nalaman ko, nagtatrabaho ka ulit sa kanila. Sasakay ako dyan pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na lahat ng ginawa mo sa akin. Huwag mo na akong tulungan. Kaya ko na. Hindi naman. Kasalanan niyo itong dalawang Rosel. Tapos aya ka pa ng aya na sumabay sa atin. Ano ka ba naman? Hindi ka nag-iisip? Tama na! Bia, tama na! Why are you keeping secrets from me? Alam mo, kung sinabi mo lang agad, di sana wala tayong problema. Hindi ba ikaw dapat kasama ko? Pero nag-back out ka last minute? I know. Pero next time, please tell me everything para hindi kita paghinalaan, okay? Alam mo problema mo? Wala ka kasing tiwala. Kaya gusto mo lahat ng kilos ko ipaalam ko sa'yo. Malandi kasi si Rosel. Sa kanya ako walang tiwala. Hello? Bel? Ha? Nasaan si Bel? Na-hospital si Bel? Nung nahulog sa bangin. Sir, ma'am, hindi din po kasi clear sa akin kung ano nangyari. Oh my God, I suddenly feel nauseous. Excuse me for a moment. Hi, I'm Bel's dad. Wesley po, kaibigan po ni Bel. So ano nangyari? Bakit nahulog ang anak ko sa bangin? Sir, nung dumating po kasi ako, nahulog na siya sa bangin, kaya hindi ko po makwento yung full details. Pero yung isa pong kaibigan niya yung nakakaalam ng lahat. Sa kaibigan? Nandito ba yun yung kaibigan na yan? Sir, pwede nyo na pupuntahan pa siya. Wesley, pag-usap tayo ulit ha. Tyrone! Tyrone, anak!
Nay! Sandali, ano ba nangyari? Hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi mo kanina eh. Ano ba nangyari ha? Anong ginawa ni Tali? Nay, si Tali. Ano? Ayaw kong isipin o sabihin man lang pero... tinulak niya si Belle sa bangin. Kaya nasa ospital si Belle. Ano? Sandali, kapusta na si Belle? Nung nakita ko siya kanina, wala pa siyang malay. May sugat siya sa ulo. Ako, Diyos ko. O bakit naman nangyayari ito, anak? Kung kailan naman nagkaproblema kami ng mga magulang niya. Anong problema? Nagkasagutan kami ng mami ni Belle eh. Malaking problema yun. Hindi pwede hindi managot si Tali. Alam ko, anak. Pero ang gagawin ko, kakausapin ko na lang yung mga magulang niya. Hihingi ako ng tawad. Magmamakaawa ako. Pero Nay, paano kung hindi sila pumayag na humingi ka lang ng tawad? Ewan ko. Bahala na. Anak, basta sa ngayon, ipagdasal natin na maging okay si Belle. Pero anak, nag-aalala ako para sa inyo ni Tali. Hindi po sila natuloy ni Chris. Opo. Eh, Yun po. Kasi po, pumunta po yung asawa ni Chris. Punta. Oo, inaway po si Nag-away. Rosel. Talaga pong nag-away. Tapos sinabunutan. Sinabunutan niya sa Opo, tingin ko nagselos yun. Nagselos. Siguro, nagselos. Kaya hindi sila natuloy. Pero wala po akong sinabi kasi hindi ko po talaga alam. Oo. Si Rosel po, si Rosel ang tanungin niya. Ayoko pong magsalita. Wala namang... Ayoko pong magsalita. Ano ba talaga nangyari? Ma'am, I'm sorry. Nandito lang po kanina si Tyrone. Si Tyrone po kasi yung makakapagsabi talaga kung ano nangyari. Siya po, pati yung kapatid niyang si Tali ang naabutan ko nung nahulog si Belle. Sino ba yung Tyrone at Tali na yan? And where are they? I want to talk to them. Siya po si Tyrone. Rosette? Hanggang dito ba naman sinusundan mo ang asawa ko? Hindi siya ang pinunta ko dito. At ikaw? Ikaw pala yung Tyrone. Pero ikaw, Roselle, anong papel mo dito? Siya po ang nanay ko. Anak, first time ko makita na ganito ka. Hindi ko pala kaya. Sana ako na lang ang nasa kalagayan mo. Sana ako na lang yung nasaktan. Sana gumaling ka na, Belle. Ha? Magaling ka na. Gagawin ko lahat para gumaling ka. At yung gumawa nito sa'yo, mananagot sila. Pangako ko sa'yo, pakukulong ko sila, Belle. Ano? Anak ka ni Roselle? Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Via! Huwag mo namang gananin yung anak ko. Nagpunta kami dito dahil gusto namin kamustahin si Belle. At sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na puntahan si Belle dito? And you! Kailangan mong managot sa ginawa mo kay Belle! Ma'am, hindi ko po magagawa yun. Liar! Hindi sinungaling ang anak ko, Via. The apple doesn't fall far from the tree, Roselle. Hindi na ako nagtataka bakit ganyan yung asal ng mga anak mo dahil may pinagmanahan. Ma'am, nandito po kami para malaman ang kalagayan ni Belle. Can you please do us both a favor and drop the act, Tyrone? Ang kapal ng mukha nung pumunta pa dito. Oh, wait.
Did you really expect me to thank you for your so-called concern? Pia, totoo talaga, nag-aalala kami sa kalagayan ni Belle. Pwede ba? Napaka-ipokrita mo talaga, Rosel. Tigilan mo na nga yan. Nakakarinding pakinggan. And you, sinabi sa akin ni Wesley na kayo ni Talia ang dahilan kung bakit napahamak ang anak ko. Hindi po kasi namin akalain na... Na ano? Cut the crap, Tyrone. At ikaw, nasaan yung isa mo pang magaling na anak? Dahil dapat dalawa silang hinaharap mo sa amin. So that Chris can see for himself na sila yung dahilan kung bakit tinakbo sa ospital si Beth. Pia, hindi mga kriminal ang mga anak ko. Hindi nila magagawa yun. Really? So, paano mo i-explain yung nangyari sa anak ko, ha? Pia, aksidente yung nangyari. What a convenient excuse! From how I see it, this is no accident. Sinadya nitong mga anak mo na mapahamak ang anak namin ni Chris. Napulot ko lang to. Babalik ko sana sa may-ari, kaya lang nakaalis na. Kayo po ba si Sir Chris Almendras? Yeah, kayo po ba ang kamiting ko? Bel Almendras? So, si Sir Chris Almendras ang tatay ni Bel? Hey, speak up! May gusto kang sabihin? Or was that your pathetic attempt at mocking me? If anything bad happens to my daughter, I swear to God, I will make your life a living hell! Ididemanda ko yung mga anak mo. Sisiguraduhin ko makukulong yung Tali at Tyrone na yan. Pia, nakikiusap ako sa'yo. Baka naman pwede natin itong pag-usapan. Gusto lang namin makausap si Belle. Alam niya... I will stop you right there. Hindi ko kayo hahayaan na makalapit kay Belle. In fact, I don't want you or your children breathing the same air as my daughters. Dahil baka kung ano pang gawin niyo sa kanya. Pia, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka naman sa mga anak ko. Pag-usapan naman natin to. Tigil-tigilan niyo nga ako sa paawa effect ninyo. Your paawa trick is the oldest trick in the book. And it won't stop me from calling the police para pagbayaran na ng mga anak mo yung ginawa nila kay Belle. Pasensya ka na, Doc. Nag-aalala lang talaga ako na hindi pa nagigising ang anak ko. I understand, Mr. Almendras. But for now, yun lang po muna yung pwede namin i-disclose. So, let's just pray na sana walang major damage lalo na sa ulo ng pasyente. But anyway, we are doing our best to attend to her. So rest assured na gagawin namin ang best namin para dito. At sana gumising na siya as soon as possible. Salamat, Doc, ha. Talagang gusto ko lang gumaling na yung anak ko. Para limaraman ko kung sino gumawa sa kanya nito. Pia, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka naman sa mga anak ko. Maawa ka naman sa amin. Oh, Rosel, you are the last person I'd feel sorry for. The medical records will show what I need to know. Malakas na ebidensya na yun para mademanda ko yung mga anak mo for attempted murder. Maghintay-hintay lang kayo. Pia, please, pag-usapan natin to. Huwag na natin mapuntahin sa ganong sitwasyon. Huwag na tayo humantong sa ganon. Nakikiusap ako sa'yo. Pag-usapan natin to ng mabuti. Wala ka nang magagawa para baguhin pang desisyon ko. Kaya, pwede ba? Umalis na kayo. Umalis na kayo! Ma'am, umalis na lang muna ho kayo. Sisiguraduhin ko na yung mga anak mo sa kulungan magbabagong taon! Umalis na kayo!